Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Salamat sapagkat tayo po ay nakita sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng Lunes. Ang petsa po ay March 3, Monday. Salamat sa opportunity ho na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Medyo late tayo ng konti ngayon mga kapatid dahil may mga adjustment si Brad Calix pagdating sa oras. Pero salamat sa Panginoon Diyos na nakita po tayo sa umaga pong ito. Hindi natin makasama si kapatid na Apon dahil meron po siya importanteng ministeryo sa kanilang parokya. Anyway, tayo po ay magsisimula na mga kapatid. Tayo po ay mananalangin at gamitin natin guide ang the Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Magandang umaga, mga kapatid. At tayo po'y dadako sa ating saint for today. Ang saint for today po natin sa umagang ito ay si Saint Cunegunda. Si Saint Cunegunda ay siya po ay asawa ni Saint Henry na isang emperor ng Holy Roman Emperor po. Sa kanyang panahon, itong si Saint Cunegunda ay nakapagpatayo po siya ng maraming monasteryo at mga simbahan. At siya rin po ay kilala sa pag-aaruga sa mga may hirap. Nung mamatay po ang kanyang partner na si Saint Henry, ay siya po ay naging madre. Nag-devote po siya ng kanyang panahon sa pag-aalaga po sa mga sakit na mga madre at sa iba pang mga ginagawa po. Na paglilingkod. So yan po ating saint for today, si Saint Cunegunda. Pray for us. Maraming salamat sa Panginoon sa opportunity. Bati muna tayo sa ilang mga pagbati natin. Magandang umaga po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat ng mga kaparian natin, kay Pope Francis, siyempre, good morning. Salamat sa Panginoon sa opportunity po na tayo ay nakita nga ho. Gusto kong batiin ang aking may bahay, si Annalyn, yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Magandang umaga sa inyo. Yung aking mother na si Mama Elsie, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbem, si Picoy, si Rox, saka si Esme, si Julie, si Ronlian, dyan sa bahagi ng Pangasinan. Si Buboy, si Sheila, si Ate Lydia. Papasalamat tayo sa opportunity na binigay ng Lord sa atin. Si Tio Jose, si Ate Tia Edna, ang kanyang buong pamilya. Magandang umaga po at sa lahat po na aking mga kamag-anak dyan po sa Palawig, Canulbon, Birac, Catanduanes, ay salamat sa Panginoon sa opportunity. Gusto ko lang din batiin ang grupo ni Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto. Maraming salamat kay kapatid na Wendell Talibong, si Jando. Maraming salamat. At sa iba pang mga grupo.
si Kenneth Bustamante. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko lang din batiin ang aking simbahan, ang San Juan Nepomuceno Parish Church. Opo, si Reverend Father Luan Torrefranca at si Father Robert Christopher Nobles. Magandang umaga sa inyo. Aming dalawang seminarians po na si Bro Simon, si Bro Kent, Sister Malu Albarestan. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. God bless. Si kapatid na Bernardo Apuyon, Mike Sarad, ang aming Parish Secretary, si Marlene Logroño, Jubian Mare. Ganon din kay Homer Aspan. Maraming salamat. Gusto ko lang din i-acknowledge, mga kapatid, ang ating mga sharers sa ating videos. Si kapatid na Yam Montejo, Corazon Gagi, Alvin Bahan, si Brad Ang Cortez, Agaton Ray Alfante, Rene Boy Kalimpong, si Bobby Taruk, si Louie, Timbal Oni Bahian, si Sonet Senas, si Benecer Pastor, Mariby Cabato Largo, kay Darling May Peñaflor si Bonga. Opo. Ganon din kay Ami Jokino Sano, dyan sa Fuji, Japan. Philip Cesar Herrera, Jermelyn Honasan Balahadja, kay Ling Marquez, kay Ordinaryong Katoliko, salamat po sa Puro Katoliko, sa Southwind Garcia Weldon, sa Lumbia Cagayan de Oro, kay Joshua Paminta Gasapo. Salamat po sa pag-share, mga kapatid, ng ating mga videos. I'd like to acknowledge also ang tropa ng CFD sa Bacolod, si Doc Reentila. Magandang umaga, Doc. Sa buong pamilya, Christian Paul Gailan, ang presidente, si Harvey Anke, ang Vice President, Jerry Lou Quiles, ang Secretary, si JB Akma, ang Treasurer, Rodrigo De Nicolas, Auditor, Richard Dalogdog, ang PIO, Melchor Valenzuela, Sergeant at Arms, si Sister Apple Balinas. Magandang umaga. At yung aking ninong at ninang, Natal family, magandang umaga po sa inyo. Ganon din kay John Paul Ruby, kay Doc Reynold Tavares, Bro Al Manilla, at saka kay John Mark Libuon. Magandang umaga po. Maraming salamat, Louie, for watching. Ganon din kay Henry Miraveles Melano. Salamat po. Salamat for joining, mga kapatid. Shoutout din kay sa Holy Family Cathedral, dyan sa Kuwait, kay Bishop Aldo Berardi, sa lahat ng mga paring Katoliko dyan sa Kuwait. Yan po ay pa-shoutout ni Rego Perocho. Salamat po, salamat. Shoutout din kay Thea Marie Pescador, kay Marjorie Batay Nagtoto, mga teachers po ito. Salamat kay Romel Palma. Sa tropa po natin, sa catechetical training, kay ma'am, sa aming masipag na coordinator po, na si Mrs. Vanessa Sabit Molieno, magandang umaga po. At sa lahat ng mga fellow catechist ko po, maraming salamat for joining. Opo. Shoutout din kay Reverend Henry Pineda, na kasama natin. Kay Reverend Father Henry Pineda ng Little Way Seminary, Kabangkalan. Salamat, Pads. God bless po sa inyo. Kay Bro Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya, magandang umaga po, mga kapatid. Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff, magandang umaga sa inyo, mga kapatid. God bless. Sa manawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapon. Maraming salamat, Bro Arturo Pagatpatan. God bless po sa inyo, sa buong pamilya. Kay kapatid na Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless po, kapatid. Ang binalbagan
Servants of the Divine Mercy po, kay Bro Charby. Charby Martin at sa kay Bro Boots Uy, magandang umaga po sa inyo. Kay Bro Pabs Gonzales, John Inglis, God bless. Sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus, God bless dyan sa Israel, mga kapatid. Samanawa kayo ng Lord. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po. God bless po sa inyong ministeryo ng panandalangin. Pa-shoutout din kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni, dyan sa San Lorenzo Ruiz. God bless mga pads. Salamat po. Ganun din, shoutout kay Edito Banyo, kay Reverend Father Edito Banyo, kay Father Albao sa San Isidro Parish sa Banay-Banay, Davao Oriental. Yan po ay pa-shoutout ni Bro Rene Boy Kalimpong. Oh. Mga kapatid, dadako po tayo sa ating gospel for today. Medyo mahaba po ito ng konti. Pero tignan natin. Tayo po ay nasa Mark chapter 10. Ito po. Mark chapter 10. Verse 17 to 27. Sa wikang banyagan, sabi po dyan, as Jesus was sitting out on a journey, a man ran up, knelt down before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. Now you know the commandments, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud, honor your father and your mother." Now he replied and said to him, "Teacher, all of this I have observed from my youth." Now Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking one thing. Go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Now Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "The children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." That they were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For men it is impossible, but not for God. All things are possible for God." Mga kapatid, tingnan natin isang eksena rito na isa pong lalaki ang lumapit sa ating Panginoon Diyos. Actually, sa ibang salin po, ito po ay iskriba, religious person po ito. Ang mga scribe po ay bihasa sa Old Testament scriptures. Opo. At ang kanyang tanong sa ating Panginoon, in-address niya si Jesus bilang isang good teacher. At ang sabi niya, "What must I do to inherit eternal life?" Sa palagay ko, ito ay isang tanong na seryoso. Pero yung kanyang ina-expect na sagot sa kanyang tanong ay iba.
Pero hindi kaagad siya sinagot ng Lord ng diretso sa kanyang tanong na, what must I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoon, why do you call me good? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Wala namang ibang mabuti maliban sa Diyos. Yung God na binabanggit dito ni Jesus Christ ay it refers to God the Father. No one is good but God alone. Now, hindi naman ibig sabihin na ang God the Father lang ang mabuti. Hindi niya sinasabing hindi ako mabuti. Binanggit niya rito yung commandments. You know the commandments? Natingnan mo yung eksena na ito, nag-uusap yung dalawa, isang religious person na nagtanong. I think it was an honest question. What must I do to inherit eternal life? At yung sagot ni Jesus ay honest din po na sagot. Mula sa puso ng isang tunay na tao at tunay na Diyos. Binalik siya ni Jesus dun sa commandments kasi alam ni Jesus, familiar siya sa Old Testament. Sabi ng Lord sa kanya, you know the commandments. You shall not kill, commit adultery, you shall not steal, bear false witness, defraud, honor your father and your mother. Mga kapatid, ito po yung unang 6 hanggang pang-10 na binabanggit sa commandments. Alam mo sagot ng lalaki na ito. Sabi niya, teacher, all of this. Pansinin mo yung sagot niya, ha? Lahat daw po yun yung binanggit ni Jesus Christ. Na you shall not kill, commit adultery, stealing, bearing false witness, defraud, saka yung pag-honor sa parents. Ang sabi ng lalaki na ito, all of this, ang sabi niya, na may pagmamalaki sa kanyang sarili. All of this, I have observed from my youth. Pansinin nyo, nag-uusap sila. Religious person ito. Ang sabi niya, binida niya sa Panginoon, lahat po yan. Nagagawa ko po yan. Chicken feed lang po yan. Okay lang sa akin yan. Wala akong problema dyan. Napasin mo yung attitude ng Panginoon. Hindi siya sinabihan ng masama ni Jesus. Hindi siya sinabihan, come on, huwag mo paglulukuhin. Hindi yan ang sinabi ng Lord sa kanya. Pasin mo yung attitude ng Lord sa kanya. Jesus looking at him. No, importante sa communication, mga kapatid, nakatingin ka doon sa mata ng taong kausap mo. Although may mga tao na hirap gawin yan, alam mo sa atin bilang mga Pilipino, parang bibihira lang yung nagpa-practice niyan eh. Usually kapag mataas yung pinag-aralan ng kausap mo, hindi ka tumitingin sa mata. Kasi sa isang banda parang insulto yun eh. Pag titignan mo sa mata yung tao. Pero ang point, nakatingin ka doon sa mukha. Pero yung tumingin ka sa mata, sa ibang kultura ho, naghahamon ka ng away eh. Pero importante rito, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon Diyos, na Jesus looking at him. At ang sabi ng talata, loved him. Ganun katindi ang Panginoon eh. Bagamat bistado na ng Lord ang lalaki na ito, na may problema to, pero nandun yung pagmamahal. Nasabi niya sa lalaki, alam mo, may problema ka, isa lang. Wow, good news, di ba? You are lacking one thing. Nasabi ng Lord sa kanya, sige, pwede ka umalis. Ibenta mo lahat yung meron ka and give it to the poor. Now, pansinin niyo yung question. What must I do to inherit eternal life? That was the question. Ang sagot ng Panginoon Diyos sa partikular na tao na ito, sabi niya, go
Sell what you have and give to the poor. And you will have treasure in heaven. No, binubola ba ni Jesus itong religious person na ito, itong lalaki na ito? Nagpatira pa nga to sa kanya at nagsabi, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Binubola ba siya ni Jesus nung sinabi ng Lord sa kanya, "You lack only one thing. Go sell what you have and give to the poor." Nagsisinungaling ba ang Lord? Ito ba ay symbolic? Ito ba ay figure of speech? Hindi ba ito totoo? Nambobola lang ba si Jesus? Nung inutusan siya ng Panginoon na go sell what you have and give to the poor, at ang karugtong pa ng talata, and you will have treasure in heaven, then come, follow me. Balikan mo yung question, what must I do to inherit eternal life? Sa panahon po natin, ang mga mangangaral magsasabi sila, para matanggap ang buhay na walang hanggan, tanggapin si Jesus Christ sa puso. Majority, both Protestants and Evangelicals, yan ang kanilang plataforma. Tanggapin si Jesus sa puso, but we cannot find it in the scriptures. Ang sinasabi sa Bible, sa Gospels, ay pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Dito sa particular na Gospel na ito sa Mark chapter 10, what must I do to inherit eternal life? Ang sagot ng Panginoon Diyos. Anong sagot ng Lord? Umalis ka, benta mo lahat ng mga ari-arian mo, and give to the poor. No, hindi naman po ibig sabihin niya sa panahon natin, pag mayaman ka, benta mo lahat yung mga investment mo. Hindi ho, hindi ho. Hindi po. Yung charity, yung goodness to others, mga kapatid. In our context, yung good works. Importante po yan. Hindi lang pananampalataya, kundi yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. At isa sa mga kalooban ng Diyos sa ating mga Katoliko, paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Medyo mabigat yan. Go sell what you have and give to the poor. Meron namang isang sekta dito sa Pilipinas na halos lahat na ata ng miyembro niya sinabihan niya lahat ng properties ninyo, isuko niyo sa simbahan. Ano nangyari? Di siya yung isa sa pinakamayamang mangangaral sa Pilipinas. Sabi pa rito tapos pumunta ka sa akin at sumunod ka sa akin. Now, hindi lang po yung paggawa ng mabuti sa kapwa ang pinag-uusapan dito at ang sabi ng Lord, may reward ka sa langit, bro, pag ginawa mo yan. Pero liban pala dyan, importante yung paglapit sa Panginoon Diyos at yung pagsunod sa Kanya. So, pananampalataya, good works, paglapit kay Jesus Christ, at yung pagsunod sa Kanya. Sa madaling salita, pananampalataya at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Doing good works. Merong reward. Yan po yung prinsipyo makikita natin dito. Pero, ano po nangyari? Nalungkot po yung lalaki. Bakit po siya nalungkot? Napakayaman pala nitong tao na ito. Ano sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples? How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God. Now, hindi ko sinasabi ng talatang yan na ang mga mayayaman sa buong mundo ay hindi pwede sa kaharian ng Diyos. At wala rin ho tayo mababasa sa Biblia na yung mahihirap lang yung pwede sa kaharian ng Diyos. Hindi ho.
Ang sinasabi ng Lord, yung reality, na kapag ka ang tao ay sobrang yaman, ang kanyang focus, yung kanyang investment, yung kanyang sarili, wala siyang pake sa gawain ng Panginoon Diyos doon sa usapin ng Kingdom of God. Yun ang binabanggit dito, mga kapatid. Hindi niya sinasabi na hindi makakapunta sa langit ang mga mayayaman. Sila Elon Musk. Di ba? Bilyonaryo po yan. Sila Trump, yung presidente ngayon sa US. At marami pang iba. Ang sinasabi lang ng Lord, yung possibility for those na mayayaman to enter sa kingdom of God. Sabi pa ng Lord sa mga disciples niya, in-address niya sila na, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Hindi lang yung pagrurule ito, yung kingdom of God. Sinasabi ng Panginoon, papasok ka doon sa kingdom. Papasok ka. You will enter the kingdom of God. Sinabi pa niya rito it is easier for a camel to pass through the eye of a needle. Maraming paliwanag dyan ng mga theologians. Pero mapapansin natin mamaya, ba't niya ginamit itong paglalarawan, itong camel na ito? A huge animal, di ba? Mataas po yan na hayop ang camel Opo. Sabi niya doon mas madali pa daw po na ang camel ay makadaan doon sa eye of a needle. Kung titignan mo to, kung literal to, teka muna, needle? Ang liit-liit ng needle kumpara mo doon sa camel. Tingnan mo gumamit ng mga salita si Jesus, di ba? Kung ikaw ay English major, siguro maintindihan mo to sinasabi niya Di ba? May mga figure of speech po. Hindi naman tayo masyadong magaling diyan, pero may konti po tayong alam diyan at kayo po na mga dalubhasa po sa sa lingwahe po. Hindi po siya literal. Opo, nang binabanggit yan. Nagulat ito mga disciples at ang sabi nila, teka muna, sino ngayon ang maliligtas? Di ba? Yun ang conversation Sabi nung lalaki na mayaman what must I do to inherit eternal life? Binanat yung commandments si Jesus. Okay ako dyan, sabi nung kausap niya. Okay ako dyan, thumbs up ako lahat dyan, nagawa ko na yan, okay ako dyan. Op, may problema ka isa. Hindi pala marunong tumulong sa kapwa. Tatawa ako nung binabalik-balikan ko to Pwede ka palang religious. Panay ang punta mo sa misa. Pero madamot ka. Pwede pala yun. Then who can be saved? Ang sabi ng Lord sa kanila, for men it is impossible. Now referring doon sa sinabi niya na yung camel po pwede sa needle. Ito, malaki na nga to. Ano to ng cellphone Malaki pa to Kasya ba dyan ng camel, Brad? Jimmy Oren? Mendoza Dani? Pipito Barbon? Kasya ba si camel dito? Figure of speech, Lupit, Galing talaga ni Jesus. Master teacher talaga. Okay. Sabi ng Lord, for men it is impossible. Oo nga naman, imposible nga naman yun. Kung titignan mo literal yun, teka mo na, camel, pupunta ron sa needle. Papasok, mas madali pa daw. Oh, come on. Walang taong tatthumbs up doon sa sinabi ng Lord na ang camel, pwede. Pero hindi nga po literal Pero di ba mapakahirap yon? Kaya sabi ng Lord, for men it is impossible, but not for God. Tingin natin doon, mahirap yun. Teka mo na, hindi pwede mangyari yun. Pero posible. All things are possible for God. Now, nagka-problema rito yung lalaki. Now, hindi dinidismiss ni Jesus yung possibility for that person to be saved. Kasi ang humarang sa lalaki na to, yung kanyang wealth, di ba? Para maka-enter siya rin sa kingdom of God. Ang problema niya, okay na Okay siya lahat
Isa lang problema niya. Wala siyang care sa mga may hirap. Napakayaman niya pero wala siyang pake, wala siyang good works. Wow. Ayan na po yung ano natin dito, mga kapatid. Ano yung general principle natin na makukuha rito. Number 1 po. Sino bang tao sa Pilipinas pwede magtanong ng tanong na to? What must I do to inherit eternal life? Pero may mga taong nagtatanong para lang subukin ang mga katulad mong Katoliko, ang mga kaparian. Meron naman nagtatanong na totoong tanong na gusto nila yung totoong sagot. Pangalawa, makikita natin dito, posible pala na religious ang tao, katulad natin mga Katoliko. Posible nagagawa natin to lahat. May magsasabi, oy, nagawa ko yan, Brad Caris, lahat. Nung ako'y bata pa, up until now. Oh, come on. Mo ang paglulukohin. Tumanda na tayo sa Pilipinas. Inabot natin itong edad na to. Huwag mo sa akin sabihin nagagawa mo lahat yan. Sumasablay tayo dyan sa lahat ng aspeto ng 10 Commandments. Kaya napakahalaga sa atin yung confession to a priest. Di ho ba? At least once a year. Pwede tayo magmalaki na religious tayo. But we failed to acknowledge yung problema talaga natin. Meron tayong hindi nasusunod. Aamin ba ang isang Katoliko sa Pilipinas na siya ay merong hindi nasusunod? Tayo ba yung ganitong attitude ng lalaki na to na nung sinabihan siya ng Lord, go sell what you have and give to the poor? Yun yung hamon ng Lord sa kanya. Ano ka mo yung tanong mo? Would you like to inherit eternal life? Ang sagot ng Lord, okay, you go, you sell what you have and give to the poor. Yun po yung sagot ng Panginoon Diyos. And you will have treasure in heaven. Inassure siya ng Lord yan eh. You will have treasure in heaven if you do that. You go sell what you have and give to the poor. At ang promise ng Lord sa lalaki na ito, and you will have treasure in heaven. Now, natapos na pa doon yung usapan? Hindi. Pag nagawa mo na yan, pumunta ka sa akin at sumunod ka sa akin. Na makikita mo rito yung reality, kapatid, na ang issue ng eternal life, hindi lang ito sa pagsunod sa mga rituals. Marami tayong rituals sa Katoliko. Hindi po yan ang main thing. Now, you have to understand, hindi po yan ang main thing. Doing rituals. Hindi po yung ritual. Ang sentro ng kaligtasan natin si Jesus Christ. Siya dapat. Sa yung sentro dapat sa Catholic churches. Hindi rin po yung yaman, hindi rin po yung good works. Si Jesus Christ. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at lagi may kasama po yun. Pagsunod sa kanyang kalooban. Ano yung kalooban niya? Doing good works to others. Benta mo yan, sumunod ka sa akin at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung lalaki. Bakit? Napakayaman eh. Hindi sinasabi ng talata, mga mayaman sa Pilipinas, hindi pwede sa langit. At hindi rin sinasabi sa Bible na yung mahirap sa langit pupunta. Hindi ho, walang ganun turo. At tayo mga Katoliko ay all-embracing po tayo. Wala tayong iniitsa puwera. Kulay ng balat, educational attainment, sa pang-ekonomiya, hindi ho yun ang tingin ng simbahan eh. All-inclusive ho tayo. Lahat ng grupo, open. Kaya nga ho, etong synodality, pag sinabing synodality, yung pinag-uusapan ngayong taon na to, ito yung idea na let us journey together. Yun po yung synodality, the spirit of synodality.
na binabanggit na Santo Papa at itong mga bishops natin. Ang panahon na ito ay nasa Pilgrims of Hope tayo di ba? Sa Katoliko, Pilgrims of Hope. We are approaching na yung Lenten season. Coming March 5, Ash Wednesday, marami na tayong preparations para dun sa Lenten season. Ganun ka rich yung yung ating simbahan Marami tayong mga ginagawa na mga ritual. But again, hindi yan ang pinakasentro. Ang sentro dapat natin, ang focus ng bawat Katoliko sa Pilipinas ay ang Panginoong Jesucristo dapat. At lahat ng yan ay secondary. Yun dapat yung ating focus, mga kapatid. Pati yung mga alagad, napasil na sila. Sino maliligtas ngayon? Lagi naman ganun yung mga alagad lagi napapasil Matagal na nilang kilala si Jesus. Hindi pa nila talaga lubusang kilala si Jesus. May mga sinasabi si Jesus, mga loading naman sila lagi. Pag nagsasalita si Jesus, hindi nila mag-gets-gets. Hanggang sa hinuli si Jesus, nagtakbuhan pa nga yung karamihan sa kanila Walang iniwan sa ating mga Katoliko, mga kapatid, na hindi tayo masyadong seryoso sa faith natin. Kaya malaki ang tsansa po na napupunta sa ibang grupo ang mga Katoliko dahil hindi po talaga nag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, posible ang anumang mahirap sa Diyos. Para sa lalaki na ito na it seems impossible for him to be saved, pero possible. Makita mo rito yung free will ng tao na hawakan yung yaman kaysa seryosohin na sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po ng ating Holy Father sa kanyang commentary dito sa passage, a faith without giving, without gratuitousness. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Nabubulol-bulol ako. Paumanin po sa mga gramarya natin dito. Paumanin po. Without works of charity makes us sad in the end. Just like that man who returned home sorrowful with a fallen countenance. Yung mukha niya bumagsak. Sobrang kalungkutan. Fallen countenance. Now, even though he had been looked upon with love by Jesus in person, now today we can ask ourselves, ang sabi ng Santo Papa, at what point is my faith? Do I experience it as something mechanical, like a relationship of duty or interest with God? Do I remember to nourish it by letting myself be looked at and loved by Jesus? Dito naman si Santo Papa subentro dun sa sinabi ni Mark na Jesus looked at him and loved him. Now letting oneself be gazed at and loved by Jesus. Now letting Jesus look at us, loved us, and attracted by him, do I respond freely with generosity, with all my heart? Nasabi pa na Santo Papa, may the Virgin Mary who said a total yes to God, a yes without but. It is not easy to say yes without but. Our Lady did that. Our Lady did just that. A yes without a but. Now let us savor the beauty of making life a gift. Ito po yung kanyang commentary noong August 10, noong October po, 4 years ago, sa Vatican. Ito yung kanyang commentary doon sa pinag-usapan natin na passage. A faith without giving, without works of charity, makes us sad in the end. Yan yung kanyang bungad. Ang pananampalataya daw po na wala pong pagbibigay, wala pong works of charity,
ay ginagawa po tayong malungkot nito sa dulo. Katulad ng kwento. Tumalikod siya sa usapan nila ni Jesus, malungkot kasi wala siyang plano na tumulong sa kapwa. Yun ang idea po doon sa kwento. Wala siyang planong tumulong. Binigyan siya ng chance ng Lord na maliwanag. Maganda yung tanong niya, what must I do to be saved? Sabi ng Lord, upfront, do good works. Nalungkot siya. Sobrang yaman. Wala siyang, ayaw niya mag-share. Baka kayo po ay sobrang yaman nyo, mga kapatid. Meron po ba kayong good works sa ibang tao? Meron po tayong reward sa langit, ang sabi ng salita ng Diyos. Alright. I'd like to challenge you, fellow Catholics. Let us stick to Jesus Christ and to His words. And let us do the will of God sa buhay po natin. Malaki po ang may tutulong niya sa atin, mga kapatid. Opo. Now, let's proceed daw sa ating second segment. Time check tayo, alas 7:18. Mga kapatid, pag-usapan natin saglit bilang mga Katoliko itong issue na cybercrime. Alam po ba ninyo ayon sa balita na nag-triple ho ang problema sa cybercrime? Mamaya ho mababanggit natin ano ba yung example ng cybercrime. Yan po yung mga krimen na nangyayari online. Opo. Dumoble po last year. Ayon po sa balita. Yan po yung ibinalita ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Na sila po ay nakatanggap ng 10,000 plus na complaints last year. Mas mataas po yan kumpara sa 2023, nakatanggap lang sila ng reklamo na umabot lang sa 3,317. Mga kapatid, itong total amount lost ng cybercrime victims last year ay umabot po ito ng 198 million pesos na nagka-problema. Yung mga nabiktima, total amount lost. Yan po yung binanggit ni Alexander Ramos na siyang Executive Director ng ahensya. Na binabanggit po niya na mas gusto na ho na magreklamo ng tao ngayon. Kasi pag na-scam ka, di ba? Para ang tendency mo, huwag ka na magreklamo kasi nakakaya, kasi nabiktima tayo. Pero ang sabi ni Alexander Ramos, marami nang nagre-reklamo ngayon sa kanila. Noong nakalipas daw na taon, hindi po aware masyado yung tao tungkol dito sa cyber, Siguro dahil nahihiya o ayaw lang talagang magsalita na sila po ay na-scam. Mga kapatid, base po sa data, yung mga consumer po na nadaya ay umabot na po sa 3,534. Ito po yung 35% sa kabuang natanggap na reklamo. Ano po yung example ng cybercrime? Ba, nag-order ka sa isang halimbawa sa Shopee, Lazada, etc. Hindi po na-deliver yung goods. O di kaya pag order ka ng cellphone, pagpunta sa iyo, bato. Yun po yung sinasabi natin. 86% po ng mga non-delivery of goods or services hindi na ibigay. Pangalawa, maraming fake advertisement sa FB. Di ba napapansin nyo, galabay na sila sa wall.
Tapos, di ba, nag-order ka dyan sa FB, etc. Nagbayad ka na, tapos pagdating sa'yo, very frustrating. Kasi, ang ganda nung pinapakita ni doon sa FB. Ang ganda nung yung item, di ba? Ngayon, na-encourage ka ba, maganda to, mura pa. No, nag-ano ka na, order ka na, nadali ka pala. Natanggap mo, hindi pala yung inaasahan mo. Maraming complaint to sa online fraud, yung pandaraya, pag sinabing fraud, yung pandaraya online. Umabot na po sa 3,242 o 32%. Yung mga financial fraud, di ba? May nagpapautang kuno diyan sa sa Facebook, di ba? Marami yan sila eh. Financial fraud ang tawag po doon. Yung impersonation, example niyan, si Doc Ong, di ba? Makita mo pa nagsasalita siya, nag-i-endorse siya ng mga products, di ba? Pero hindi po, AI po yun eh, gumagawa nun eh. Yung salita, pare-parehas, pinakita lang yung muka. Tapos, sabay na sabay din naman yung pagbuka ng bibig doon sa salita. AI na po tumatrabaho nun eh. Yun po yung sample ng impersonation. Gagamit ng tao, mag-i-endorse ng products, pero pag tinanong mo si Doc Ong, sabi niya, hindi ako nag-endorse ng product na yun. Napansin nyo ba yan sa FB? Tagpo-post sila ng mga trabaho. Wala naman palang trabaho. Investment. Saka yung mga love scam na yan. Yung mga mahilig maghanap ng mga taga-ibang bansa para sa relasyon. Scam po yan eh. Yan po yung sample na binabanggit natin, mga kapatid, na cybercrime. Opo. Yun po yung cybercrime na binabanggit natin. Opo. May mga kasama rin po dyan yung mga unsolicited communication, illegal access, yung identity mo, ninanakaw, sexual cybercrime, cyber libel. Marami po yan mga kapatid eh. Napansin nyo po ba, even yung mga kilala po na mga financial platform, na biktima po gamit ang BPI, GoTime, Paymaya. Nalala nyo, even ang GCash. Kaya po ini-encourage ng CICC, lahat ng biktima ng scam, natawagan po ang Interagency Response Center Hotline, 1326. Yan po yung idadial nyo. Pag nabiktima kayo, tawag kayo dyan sa Interagency Response Center Hotline, 1326. Wala pong bayad yan. Opo. Mga kapatid, nakakatulong ho ba itong pinag-uusapan natin? Opo. Naalala nyo last year, paborito nila yung GCash. Ginamit po ng mga ng mga magagaling po na gumawa ng kalokohan po eh. Laki ng pera na wala bigla doon. Di ba? Dami nangyari niyan. Mga kilalang vlogger, artista. Kaya yung mga tao, malaki pera mo, tinanggal na doon yung pera. Nag-alisa na doon sa na yan. Sa panahon natin ngayon, daming Katoliko nadadali dyan. Nabiktima ka ba, Brad? Na-scam ka ba? Na ba't natin pinag-uusapan to, Brad Calix? Part po kasi yan ng advocacy ni Brad Calix na hindi lang tayo Bible dito. Balanse tayo dito. Mapinag-uusapan sa lipunan, pag-usapan natin kasi dapat aware. Ako yung public awareness doon tayo public awareness lang, aware ka. May ganun pala. Ay, salamat Brad Calix binanggit natin yan kasi public naman yan Yun naman ang ating pakialam di ba? Di lang tayo puro Bible Pag Katoliko tayo, dapat yung mga bagay-bagay na makatulong sa kapwa, share natin. Para maging aware tayo lahat, di ba? O iba kasi inyo, nahihiya lang magsabi, oy Brad Calix, nabiktima ako niyan. Last year, nabiktima ako. Pambira yung pera ko dun sa nadali yung pera ko.
Oh, order ako ng cellphone worth 20,000. Dumating sa akin, pako. Di ba? Matutuwa ka ba niyan bilang religious na Katoliko? Yang hirap mag-order na sa mga online ngayon, mga bro. Punta na kayo doon sa mall na lang, doon na kayo makikita pa yung item eh. Mate-testing pa yung item eh, di ba? Gumagana ba talaga to? O pwede mo mabuksan yung cellphone doon, antimado doon, pabuksan mo eh. Di ba? Kung may problema yun doon eh, di papalitan lang yon, no habol mo doon sa online na yan. Ang kakatwiran ng mga riders eh, di ba? Hindi ako ano dyan, hindi ako sangkot dyan. Pero may nakita tayong video, marami tayong video nakikita na itong mga riders na to, pinapalitan nila yung laman sa loob, di ba? Kaya palang tagal i-deliver sa atin. Minamagic pa nila yun eh. Pero hindi naman lahat gano'n ha. May mga ilang mga riders lang yan ng iba't ibang mga ano. Siguro dahil sa hirap ng buhay, etc. Ang matindi dyan, ba katoliko pa yon? O, biro mo, katoliko, dinali katoliko. Yan ang sad story dyan, mga brad, mga sis. Okay. Time check tayo, alas 7:27 na tayo. O sige. Bati muna tayo bago tayo magpaalam dito. Gusto natin na-acknowledge mga kapatid ang mga kasama natin sa overseas. Sosimo Inodio dyan sa Ireland. Mga nagdadasal sa atin to mga kapatid eh. Si Angel Aboma dyan sa Japan. Salamat sis. Alex Dugang sa Ohio, USA. Elinita Billete dyan sa Greece. Salamat po. Kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. Si Roberto Galang sa Rome, Italy. Kay Ta Arnel Jawad Sigosyo, Malaysia. Kay Usting Fabon Rubines Umpad sa Silici, Italy. Kay Romel Parado, Perugia, Italy. Kay Arturo Pagarpata dyan sa Ghana, Africa. Kay Rego Perocho sa Kuwait. Kay Alan Llaneta, Hungary. James Walter Hibanada Tapik dyan sa Canada. Kay Enteng Narim sa Libya, salamat po sa inyo, sa inyong dasal mga kapatid. Kay Eric Cordero dyan sa Singapore, Ariel Bergis sa Canada, at kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Ipagdasal po natin, bukas na po ito, yung event bukas na, March 4, ang 10th year anniversary po ng Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated. Bukas na po yan. Ang ating ministry head niya, si Bro Noe Dora, ang pastor na naging Katoliko na nakabase sa Cebu City. Magkakaroon po ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation, March 4, bukas, tanghaling tapat. Gagawin po yan doon sa Pastors Formation House sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Shoutout din daw kay Archbishop Julius Tonel. Opo. Announcement. Ang Catholic Faith Defenders ng Diocese ng Bacolod, ang grupo po namin, ay nagkaroon na po kami ng slot sa DYAF na mag-broadcast. Pag Saturday po, Historia Sagrada, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Pagkalinggo po ay alauna hanggang alas 2. Ang Diwan nga Dalan. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Pagdasal po natin, sila Bro Christian Paul Gaylan, ang presidente, si Bro Harvey, ang vice president. Actually, nagsasalit-salitan po lahat ng mga opisyalis po namin. If you would like to help yung CFD Bacolod, punta po kayo sa Facebook page namin, ang Catholic Merchandise. Makakatulong po kayo sa pagtulong namin sa iba't ibang parokya na i-organize ang CFD. Kaya po merong ganitong Catholic merchandise. If you would like to help, nandun po yung mga items na pwede nyong pagpilian. O order po kayo. Doon lang po kayo online o pwede kayo tumawag 099285500205. Alright.
Okay, acknowledge ko lang po yung nandito sa ating broadcast today bago tayo mag-pray. Maraming salamat, Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. God bless. Ang sabi ni Ate Rosa, yan ang maganda sa broadcast mo, Brad Calix, balanse, parang ang Panginoong Diyos. Pantay magmahal, pantay magbuhos ng biyaya, at lagi nagpapatawad sa mga humihingi ng kapatawaran. Salamat, Ate Rosa. Ate Sonet Sena, salamat po sa pag-share ng ating mga videos. Ray Agaton, bro, salamat. Ray Dan Garcia, maraming salamat po sa inyo. Kay Pastor Ener Palasol Gamolo, salamat, Pastor. Kay Louie, sabi ni Louie, cybercrime is a heinous crime. Sana magkaroon ng batas na magkaroon ng kaukulang parusa sa nagpapakalat ng mga malisyosong bagay at mga fake news sa social media. Totoo po yan. Totoo po. Salamat, Louie. Ayagan Josie. Good morning, Brad. Sabi ng isang nag-comment sa isang vlog nga pare na nakasagutan ko sa... Okay. Medyo, po yan, medyo controversial po yung binanggit. At siguro maganda makausap natin yung pare mismo. Opo, mahirap mag-comment dito sa broadcast natin. I think personal po yan. Opo. Pero interesado ako dyan sa sinasabi nyo. Luciano Torrente, maraming salamat po. Edison Dimihilio, salamat. Pastor Ben Posadas Descarta, salamat po for joining mga tropa natin ito. Sa akin may bahay, salamat ma. Kay Ernon Panganiban, dyan sa Deca. Bro, salamat for joining. Pipito Barbon, Mendoza Dani. Salamat po, Jimmy Oren. Kay Pastor Jigoy, salamat Pastor. Corazon Gagi, salamat po. Alben Bahan, Fulgencio Calago, salamat for joining. Kay Jermeline Honasan Balahadya dyan sa San Pedro, Laguna, salamat po. Kay Jeanette Tenoria, salamat kapatid. God bless po. Kay Pastor Kemuel Datu, maraming salamat Pastor for joining po. Ordinaryong Katoliko, salamat. Kay Junior Coronel, kay Bro Arturo Pagatpatan, maraming salamat. God bless po sa buong pamilya. Kay Henry Miraveles Melano, salamat po sa inyo. Alright, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, nais po namin panalangin na Santo Papa Francis sa oras na ito. Kahabagan niyo po siya sa kanyang sitwasyong pagkalusugan. Malaki po yung kanyang role sa mga Katoliko worldwide. Maraming salamat kasi ayon sa balita, nag-i-improve naman ang lagay ng Santo Papa. Samahan niyo po siya at i-comfort sa mga oras na ito. We'd like to pray, Father, itong sitwasyon ng cybercrime sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Mataas po yung datos last year. At ongoing pa ho yung mga tao na nasa likuran nito na gumagawa ng di maganda. Hindi ho namin sila makontrol. Ang aming panalangin lang po na sana makonsensya po sila kasi marami na pipirwisyo. At maging maingat na lang din ho kami bilang mga consumer sa mga nakikita namin sa social media. Maging matalino po kami sa mga pagpapasya po namin kasi kami rin po talaga yung talo. Pinagdadasal po namin yung mga OFWs namin. May makasama kami dito sa broadcast na nasa labas ng bansa. Ingatan niyo po sila sa kanilang work, sa kanilang pamilya na nasa Pilipinas. Ang inyong patuloy na gabay po sa kanila. Pinagdadasal ko po yung makasama ko dito sa broadcast ngayon
may mga ilang pastor dito na nakikinig ng regular. Samahan niyo po sila sa kanilang mga endeavor sa mga local churches and even sa kanilang denominations. Nagdadasal po kami ng inyong patnubay. Bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan. Pag-aaral ng aming mga anak ay mag-guide po namin sila ng maayos. Sa paparating po na in preparation sa Lenten season, samahan niyo po kami sa 40 days na yan. Malapit na po yung Ash Wednesday. Tulungan niyo kami makapaghanda bilang mga Katoliko na ihanda namin ang sarili namin, ang aming mga espiritual na buhay. Na seryosohin namin ang pananampalataya kay Jesus at yung pagsunod sa kanyang kalooban. Samahan niyo kami sa maghapong ito, ma-enjoy namin ang Christian life sa kabila ng napakaraming challenges sa buhay. Tulungan niyo po ako na magamit sa mga Katoliko na sama-sama kaming maglakbay na kasama si Jesus, na magjo-journey kami sa biyaya ng Diyos at makita sa amin yung kaseryosohan sa pananampalataya. Salamat po sa mga hamon. Maraming salamat po sa opportunity na meron ganitong pagbo-broadcast. Lord, bahala na po kayo sa amin sa sitwasyon ng aking may bahay. Nagdarasal po kami ng miracle from you. Salamat po. Samahan niyo ang aming presidente sa kanyang leadership. Bagamat ang aming vice president ay merong issue ngayon regarding sa impeachment. Pero nagdadasal kami na maging stable pa rin po yung ang liderato sa Pilipinas. Tulungan niyo po ang aming bansa. Kahabagan niyo po kami. Pagpalain niyo rin po ang event bukas sa Cagayan de Oro sa pagtitipon-tipon ng mga pastor na na-convert sa Catholic Church. Bigyan niyo po ng wisdom si Bro Noe Dora sa kanyang leadership at marami din hong mga side comments kaming natatanggap galing po mismo sa mga nasa simbahan. Ang diablo talaga ay gagawa ng paraan para wasakin ang simbahan. Pero wala siyang magagawa sapagkat nakatayo pa rin ang simbahan ng Panginoon Diyos sa kabila ng mga attempt na ito'y wasakin, durugin. Salamat sapagkat kayo ay Diyos ng mga Katoliko. At panalangin namin na may mga talagang tatayong seryoso na ipaglalaban ng tunay na pananampalataya ang relasyon kay Kristo. Mga tatay, mga nanay, kabataan na tatayo para kay Kristo. Maging sukli man ito ay ang aming buhay na hindi kami tatalikod hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa opportunity na kami nagkita ngayon. Samahan niyo kami. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, ipag-pray nyo, nag-pray tayo sa Bacolod, isang hektarya na lupa, purposely para sa gawain ng Lord. Pag-pray po natin na may bigay ng Lord yan in this year, as I celebrate my first year anniversary po sa Catholic Church sa December 3. So, malayo-layo pa, ilang buwan pa yan. So, mahaba-haba pandasal para sa bawat isa. Maraming salamat po. Supportahan niyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV sa YouTube. Please subscribe, pakishare po sa mga tropa natin nationwide yung ating YouTube channel na State of Grace TV. Nandun po lahat nakalagay yung mga reflections Monday to Sunday. Even yung mga gabi natin na pag-uusapang Katolisismo kada gabi. See you mamayang gabi, alas 8, Lord willing, mga kapatid. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.